Praise be to God. Happy 18th Lord's Day sa ating bawat isa. Alam niyo po, malapit sa akin po ang number 18. Hindi po dahil lucky number ko po yan, kundi yan po ay petsa ng aking kaarawan. Amen? Amen. Mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon sa Filipino Christian Church Manila. Amen? Sa susunod po na week ay chapter 3 na po tayo. Amen? And ito po ang huling serye para po sa chapter 2. Papaano, kanino, at ano. Ang ating pong mensahe po ngayon ay mayroon ba tayong bahagi sa kaligtasan? Meron ba tayong contribution sa pagliligtas ng Diyos sa atin sapagkat tayo ay nasa ilalim ng kanyang ngit-ngit at puot at galit dahil sa ating mga pagkakasala. Paulit-ulit na sinasabi ni San Pablo na we deserve only one thing, and that is the wrath of God. Amen? Amen? Wala tayong dapat asahan kundi ang naghihintay ng ngit-ngit at puot ng Diyos magpakailan-kailan paman doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? At kung hindi tayo iniligtas ng Diyos, wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang tulong, wala tayong ibang pag-asa. Therefore, it is all by God's grace. Amen? At dahil iniligtas tayo sa pamamagitan ng sukdulang biyaya at tinanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ang resulta ng mga people of grace, mga tao na makasalanan na dapat parusahan ng Diyos, sila ngayon ay mag-uumapaw sa paggawa ng mabuti. They are people of grace, people of good works. Amen? Gigil na gigil sila every day. And let me use the word na balbal, adik sila sa paggawa ng mabuti at sa pagsunod sa Diyos. Hindi sila mapakali kung hindi sila susunod sa Diyos. Hindi sila makatulog at nagpupuyat sila kung hindi nila isa sa pamuhay ang resulta ng kaligtasan nila. At iyon ang pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Kulang na lang hindi matanggal ang pisngi ng kanilang anak na bagong silang dahil sa gigil na sumunod sa Diyos. Amen? And that is the summary of the message for today. Amen? That beneficiaries of God's grace are people of good works. Amen? Isa po sa mga sikat na hymn na Amazing Grace by John Newton, isa pong dating slave trader na kung saan nangangalakal ng mga alipin, slave trading nung panahon nila. Nasira o nagkaroon ng problema ang kanya pong barko habang nilalayag nila ang mga alipin na kanila pong ibinibenta. Noong araw pong iyon ay siya po ay dumulog sa Diyos. Naalala niya yung pong itinuro ng kanya pong nanay. And lo and behold, kung ililigtas mo ako, O Diyos, ako po ay maglilingkod sa iyo. Kaya nga sabi ng kanta, Amazing Grace, how sweet the sound to save a wretch. Ano ang wretch? W-R-E-T-C-H-E-D. Pasaway, masuwail, makasalanan. To save a wretch like me. Dati, once was lost, nawala, patay sa kasalanan, and now, found, natag,
natagpuan. And praise be to God, ang ating kanta kanina ay natagpuan. And take note, the wording, hindi natagpuan ko ang Diyos. Take note, natagpuan tayo ng Diyos. That is the correct na aral. Amen? Kaya sama-sama po natin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan. At huwag mo po muna kayong mag-browse sa Lazada, Shopee at Facebook sapagkat pag nandito po kami sa harap, nakikita namin ang kilos ng yung kamay. Kung Bible ba yan o ibang app? Really, I can read the language of the finger. At I am so tempted na banggitin ang pangalan. At sasabihin ko sa kanya is, kapatid, Bible muna. Amen? Pero, napaalalahanan ako, fruit of the Holy Spirit. Amen? Self-control. People of grace are people of self-control. Amen? Kaya naman, and I am also blessed doon sa video ng ating main church. Before entering Sunday service or Friday service, Saturday service, ang ganda ng nila, show me your Bible. Napanood nyo ba yun sa counterflow? Yeah. Di ba? Show me your Bible na bago ka pumasok, no? Ang gandang advokasya. Ayan, ginamit ko na salita. Napakagandang advokasya. Napakagandang gayahin dito yan sa FCC Manila. Show me your Bible. Alam nyo po kasi pag Bible app, ang dami talagang tukso dyan. Amen? Sapagkat sumisikat na, alam nyo po yung FOMO. Sa mga kabataan, alam ba ninyo yung FOMO? Fear of missing out. You want to be always updated. Baka nag-text na si crush, nag-message na. O tingnan nyo, nag-text. Uso pa ba yung pag-text? Hindi na yata. Parang panahon ko pa yata yan. Ano na lang ngayon? Messenger. Kaya po, do we have any contribution? Meron ba tayong bahagi sa ating kaligtasan? Efeso 2:8 hanggang 10 dito po sa ating pong magandang balita, Biblia. Sige po, ating pong buksan. Amen. Sabi po dyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na hininda niya nung una pa man. Amen? Praise be to God. Number 1, paano tayo naligtas ng Diyos? Last Sunday, may 30 ginawa ang Diyos na ating status. Amen? Una, God raised us. Tayo po na mga karapat-dapat na pinili ng Diyos before the foundation of the world, binigyan muli ng buhay ng Diyos. Paano mabubuhay ang patay? Bibigyan ka ng buhay. Yung mga spiritually dead, like us, ay binigyan tayo ng buhay ng Diyos. At hindi ka lang basta binigyan ng buhay, ibinangon ka niya. God raised you with Christ. Ibig sabihin, mamamatay ka nga physically, pero bubuhayin ka muli ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. And God seated, inilukluk ka. Literally, hindi natin nakikitang nakaluklok tayo kasama ni Kristo doon sa kalangitan, subalit yon ang ating royal status, heavenly status. Sabi mo sa katabi mo, heavenly status. Ibig sabihin, all spiritual blessings na binanggit ni San Pablo sa mga tiga-Epeso in chapter 1, kapatawaran ng kasalanan, reconciliation o hindi nagalit o napupuot ang Diyos sa iyo. Amen? Tunay na pagbabago, tunay na pagbabaging banal. Lahat ng spiritual blessings dahil ikaw ay seated kasama na nakaluklok ni Kristo doon sa kalangitan. All spiritual blessings from the beginning until to the end na makamtan mo ang
ang ganap na kaligtasan sa bagong langit at bagong lupa. Para sa iyo yun. Amen. Kaya nga sa verse 3, blessed, pinagpala ka. Amen. Pinagpala ka sa lahat ng espiritual na pagpapala ng Diyos. Amen. Amen, FCC Manila. Amen. This is your salvation. And it's all by God's grace. Kaya paano tayo naligtas? Dahil sa biyaya ng Diyos, grace alone. Amen? Ito yung mga nakita ng mga reformers. Ito yung mga nakita ni na Martin Luther. Ito yung mga nakita ni na Zwingli. Ito yung nakita ni John Calvin. Na imposible pala na trabauhin ko yung kaligtasan sapagkat wala akong kayang magawa upang bayaran o pagtrabauhin yung kaligtasan ko dahil patay ako sa kasalanan. Hiwalay ako sa Diyos. I am dead. Anong ibig sabihin ng larawan? Kasama ba ninyo ang mga mahal nyo sa buhay na yumauna? Ganun yung larawan. Kung papaanong yung mga pisikal na buhay, ay hindi nila kasama ang kanilang namatay na mga mahal sa buhay. Imagine niyo yung larawang yun. Hiwalay din tayo sa Diyos. Kaya nung nagkasala si Adan at si Eva, kinick out sila doon sa Garden of Eden dahil ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nagkasala, hindi ang Diyos ang natutulog, hindi Diyos ang tumalikod sa atin, tayo ang nagkasala, tayo ang pumili ng pagkakasala, at tayo ang humiwalay sa Diyos. Kaya nga sa verses 1 to 3, ito ang mga ebidensya kung bakit dapat tayo sa puot ng Diyos. Ito yung mga ebidensya kung bakit we deserve God's wrath in hell. Pero dahil sa pagmamalasakit ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, hindi dahil merong kaibig-ibig sa atin. Hindi dahil meron sa atin na pwede nating ialay o ibigay sa Diyos, kundi dahil sa kanyang sariling disposisyon, sa kanyang sariling desisyon. Hililigtas ko ang mga karapat-dapat parusahan sa pamamagitan ng aking anak na si Jesus. Kaya nga, verse 8, dahil sa biyaya ng Diyos, grace alone. Amen? And this is the beauty of true Christianity. Sa ibang relihiyon, ang tao ang magtatrabaho para maligtas siya. Pero sa tunay na Kristyanismo, ang Diyos ang lumapit, bumaba, at gumawa para maligtas tayo. Amen? It is only in Christianity that God reach out to sinner. Sa ibang relihiyon, ikaw ang gagawa ng katakot-takot na parahan para ikaw ay maligtas. At walang assurance, walang katiyakan kung maliligtas ka. Pero dito sa Kristyanismo, kung sino ang nagkasala, ang Diyos ang lumapit upang mapalapit at mahaligtas tayo. That is the beauty of grace. Amen? Because of God's grace, nagdesisyon ng Diyos na lumapit sa atin, magsakatawang tao, truly God, truly man, para iligtas tayo sa walang ibang naghihintay sa atin, kundi ngit-ngit at galit at puot niya. Amen? Kaya wala po tayong bahagi sa buong paggawa ng ating kaligtasan. Kaya nga ito ay grace. Ibig sabihin ito ay binigay sa inyo dahil hindi ka karapat-dapat. At ang sabi po ng isang theologian na si A.W. Tozer, ang sabi niya, grace is the good pleasure of God,
that inclines Him to bestow benefits upon the deserving. Ito yung mismong kaluguran ng Diyos sa kanyang sarili, nanggagaling sa kanyang sarili. Yung mismong kagustuhan ng Diyos na kung saan nagtutulak sa Kanya upang magkaloob ng mga pagpapala sa mga hindi karapat-dapat. It is self-caused sa kanyang sariling desisyon. Hindi dahil sa kung anumang maganda sa atin. Hindi kung sa anumang ginawa natin. It is self-caused propensity to pity para kahabaghan ang mga karapat-dapat parusahan, spare the guilty, iligtas tayo ng mga karapat-dapat, welcome the outcast, ibigin ang mga hindi karapat-dapat, and bring into favor those who were before under just disprobation. At dalhin sila sa kaligtasan, silang mga hindi karapat-dapat. Amen? Therefore, it is by God's grace and mercy alone that caused God to save us. Amen? The next question is, paano natin ito natanggap? Kung wala tayong kontribusyon sapagkat ilang beses na ginamit ni San Pablo ang salitang grace and mercy, na naggagaling sa Diyos ang ating kaligtasan at wala tayong kontribusyon, how can we receive that salvation? Efeso chapter 2 verse 8b, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Remember, even yung pananampalataya, dakilang katotohanan, kapag binasa po natin ng mahinahon at maingat ang verse 8 to 9, ang sukdulang biyaya, grace, na dahilan ng Diyos upang iligtas ka, at ang pamamaraan niya, paano natin ito tanggapin? Faith, upang matanggap mo ang kaligtasan mula sa poot ng Diyos, ay parehong galing sa Diyos. Ginawa ito ng Diyos dahil tandaan natin, paano ka sasampalataya sa Diyos? Paano mo pipiliin ang Diyos? Kung sinabi ni Apostol Pablo, in the first place sa verses 1 to 3, you are dead to sin. You are separated from God. How can we choose God if in the first place, we were dead? Paano natin tatanggapin at sasampalatayanan ng Diyos o pipiliin siya? Kung patay ka nga, hiwalay ka nga, wala kang kakayanan. Amen? Pause for a while and think about it. Ibig sabihin mo, Pastor Mark, nung merong nag-share sa akin ng gospel, ibig sabihin, Pastor Mark, nung merong nag-share sa akin ng gospel, na wala akong marapat na dapat gawin, kundi isuko ang buhay ko kay Kristo. Ibig sabihin mo, Pastor Mark, yung pagsuko ko kay Kristo, yung pagsisisi ko at pagbabalik loob sa Diyos, hindi pala galing sa akin yun, kundi galing din yun sa Diyos. The answer is yes. Acts chapter 13 verse 48. Basahin nga po natin to, Gawa chapter 13 verses 48. Magsimula tayo sa verse 46. Buksan niyo po yung mga Biblia, mga kapatid. Yung mga nagte-take notes, go ahead. Gawa chapter 13 verses 46 to 48. Sinasabi natin na pati yung pagtugon mo, pati yung pagsuko mo sa Diyos. Kaya nga, pilit nating sinasabi na hindi natin natagpuan ang Diyos. Hindi natin pinili ang Diyos. Kundi, tayo ang natagpuan niya. Na kahit pati yung pagsuko mo, church, kahit yung pati yung pagsisisi mo, kahit pati yung paglapit mo sa Diyos, hindi yun galing sa iyo because we are dead to sin. Verse 46. Ang sabi dyan, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, yung dalawang magpartner, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, they are preaching the gospel. Hinatulan ninyo ang inyong sarili kaya't hindi karapat-dapat sa buhay na walang gan. Kaya't sa mga hintil lang kami pupunta. Verse 47.
ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Iniligay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 48. Pagkatapos marinig ng mga hintil yung preaching ni na Paul at ni na Bernabe. Verse 48. This is now the transition. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon. Ano yon? Yung gospel. Yung patungkol kay Kristo. Sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang. Yung mga elect before the foundation of the world para sa buhay na walang hanggan. Napansin niyo po ba yung salitang yon? At sumampalataya sila. Paano sila sumampalataya? Paano sila naniwala? Sapagkat sila ay hinirang ng Diyos. Yung mga pinili ng Diyos na karapat-dapat sa ngit-ngit at puot niya, bagamat hindi natin sila kilala, wala tayong listahan before the foundation of the world. Pag narinig nila yung pangangaral ng salita ng Diyos, the gospel, lalapit at lalapit sila sa Diyos. Magsisisi at magsisisi ng tunay sa kasalanan. Magsusuko at magsusuko sila ng buhay because in the first place, magagawa nila yon, gagawin nila yon dahil yung pananampalataya ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanila. Kaya nga tama yung sinabi ni Pablo, He who began the good work in you shall be put into completion until His return. Yung kanyang mga pinili, bagamat hindi karapat-dapat, pag narinig nila yung mabuting balita ng kaligtasan, ilalapit sila ng Ama kay Kristo. Bibigyan sila ng kakayanang magsisi at sumampalataya at maniwala doon sa Ebanghelyo. Therefore, why we are in the business of sinner's prayer and altar call. Na nauso nung Second Great Awakening dyan sa colony ng Amerika. Bakit natin hinayaan na bilangin for the sake of missionary report and for the sake of support financially doon sa kasaysayan ng ebanghelikong pananampalataya? Na kapag sumabay sa sinner's prayer, ayan, nanampalataya yan. No. Na kapag sinabayan nila yung dasal, ibig sabihin ligtas na yan tumanggap. Never ever in the New Testament na sinner's prayer is equal to being Christian. We don't know. We just preach the gospel. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. There is nowhere in the New Testament kagaya ng sinabi at binasa natin na nung marinig nila yung mabuting balita, para manigurado si Pablo at si Bernabe, kailangan mong dasalin ang dasal na to. Iisa lang ang sinasabi ni Pablo, do you believe? At kapag sinabi yung salitang believe or receive, anong ibig sabihin ng salitang receive sa Greek? Akala natin, receive means sasabay ka sa sinner's prayer. Receive in the Greek means tatanggapin mo ng buo yung doktrina at aral patungkol kay Kristo. Kaya meron tayong pagpapahayag ng ating pananampalataya. When the Bible, yung John 1:12,
sa kanila na sila'y sumampalataya at tumanggap. Akala natin yung pagtanggap, syempre dahil itinuro sa atin, ipinasa sa atin, subalit hindi tayo mahinaon at lubusang nag-aral. Akala natin tama. Yung salita pa ng pagtanggap sa John 1:12, hindi pala sinner's prayer, kundi lubusang pagtanggap at pagyakap sa katuruan at aral ng iglesia sa ikaliligtas natin, the gospel of Christ. Nanid lang po tayo na kapag sumabay ka sa sinner's prayer, automatic ligtas ka na. Kaya kapag binalikan mo siya sa evangelism, binalikan mo siya sa missions field, di ba sumabay na ito sa prayer? Di ba sumabay na siya na sinner's prayer? Every camp, tumatayo siya sa altar call. Every camp, siya ay nagsisinner's prayer. Anyari. Amen. This is the reason why Pastor Mark ay hindi nagpapa-altar call. Because our business is just to preach the gospel. At kung paano sila tutugon, at kung tutugon sila, problema na yan ng Diyos in the first place, mga kapatid. Amen? Whether we like it or not, lalapit at sasampalataya ang mga pinili ng Diyos kapag tayo ay nangaral. Our business is preaching and sharing the gospel. It is not our business na ito ligtas. Ito di ligtas. Once again, Napsisi Manila, whether we like it or not, lalapit ang mga pinili ng Diyos before the foundation of the world kapag narinig nila ang gospel. Sapagkat kilala ng Diyos kung sino ang mga tunay na kanyang pinili bago pa man likahin ang sanlibutang ito. Amen? Kaya yung pagsampalataya mo, pagsuko mo, pagbabago mo, hindi mo yan kagagawan. Hindi mo yan tinrabaho. Ginawa yan ng Diyos sapagkat pinili ka niya at kinahabagan ka niya. Amen? Ba't hindi po natin palakpakan ng ating Panginoon? Ano bang pananampalataya? Trusting. Paano po ba ginagamit ng New Testament ang pananampalataya? Trusting, pagtitiwala. Faithfulness or fidelity, katapatan. Reliance, umaasa. Ibig sabihin, nagtitiwala, nagtatapat ka't umaasa doon sa tapos ng ginawa ni Kristo bilang sapat na ikaliligtas mo sa ngit-ngit at puot ng Diyos dahil sa iyong pagkakasala. Amen? You are trusting and relying to the finished work of Christ once and for all. At yung pagtitiwala mo at umaasa ka doon, hindi mo kagagawan. Kagagawan na yun ng Diyos. Amen. Grace from the beginning. Grace until to the end. Kaya tignan nyo ang hindi pinanggalingan ng kaligtasan, verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti nyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kapag hindi na ito pwedeng sabihin grace kung meron tayong contribution. At kung gusto nino man, if you want to be saved by works, this is the challenge of Paul to you. Make sure maperpekto mo ang utos ng Diyos. Kaya po ba nating perpektuhin o 100% segundo, minuto, oras, buong buhay natin na hindi magkasala? Kaya po ba natin? Imposible. Kung gusto nating maligtas by means of good works, make sure 100% perfect at hindi ka papalya. Basahin natin po ang Roma 3:10. Makibukas po tayo. Roma chapter 3 verse 20. Roma chapter 3 verse 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipinapaalam sa tao na siya'y nagkasala. Hindi masamang sumunod sa Diyos.
Hindi masamang gumawa ng mabuti. Hindi masamang maging mabuting anak, maging mabuting empleyado, maging mabuting tao, maging mabuting Pilipino. Pero hindi iyan ang paraan ng Diyos para maligtas ka sa kanyang ngit-ngit at puot. Amen? Ito yung ito yung malaking misunderstanding ng iba. Sabi nila, wala kayong good works. Ang sabi sa atin ng mga RC, sabi ko meron, produkto ng grace. Puro daw tayo grace, wala tayo good works. No! If you have grace, you have good works as a result, not as a mean of salvation. Amen? Kaya hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa. Good works are good, but they are not good enough. Amen? Walang masama sa paggawa ng mabuti, sa pagiging mabuting tao. Subalit, hindi ito ang paraan ng Diyos o ang kanyang batayan upang iligtas ang mga taong nasa ilalim ng kanyang puot at kaparusahan. Good works are good, but they are not good enough. Amen? So, ang dakilang katotohanan, ang buong kaligtasan nagmula noon hanggang sa lubusang makamtan natin ito ay buong regalo ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Masasabi pa ba nating gift yan? Masasabi pa ba nating grace yan kung mismong ikaw ang nagbayad? Reregaluhan kita pero please galing sa'yo. Meron bang ganon? Kapag sinabing regalo, ibig sabihin, galing sa iba. Beneficiary ka lang, beneficiaryo, upang walang maipagmalaki. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan natin, ano kayang timbangan ang gagamitin ng Diyos? Per kilo o per sako? Natural kung galing tayo sa Diyos. Alam ng Diyos yung ating natural inclination, magmamayabang tayo. Pupunta ako ng langit at makakaligtas ako sa galit at puot ng Diyos dahil 1 million ang binigay ko. Yung isa naman, 1 million lang, 1 million and 25 cents. Yung isa naman, 1 million and 500,000. Nagpamayabang sila, 1 billion. Yung isa naman, 5 billion. Natural po sa atin ang mayabang bilang isang mga makasalanan. Amen? Ikaw, cum laude ka lang? Ako, magna. Narinig. Ako, summa. Narinig isa, summa kabilang buhay. Payabangan. Amen? Ikaw, high honor lang? Naku, kulang ng EST, highest honor. Diba? May natural po sa atin ng mayabang. Nakaisang award ka lang, ako 2. Narinig ng isa, ako 3. Yung isa, ako 4. Yung isa, 5. We are by nature mayabang. Hindi humble. Hambog. Walang problema sana doon sa ham. Pero merong next, bog. Hambog. Kaya kung galing sa atin ng kaligtasan at tinrabaho natin from beginning until to the end, ano ang pagsusuri ng Diyos? Magmamayabang tayo. Magpapalakasan tayo. Minsan nga sa apelido pa lang. Anong apelido mo? CSY. Ay, may-ari ng SM. Anong apelido mo? Pinaglaban. Pinaglaban? Pag ganitong apelido, pinaglaban. Diba? Anong apelido mo? Biniyak. Ha? Biniyak? Diba? Bakit ganyan ang yung amoy ng apelido mo? Galing po yan sa mga Hapon. Sinira nila yung mga apelido natin, hindi nila inayos. Actually, natural po sa atin ang magmayabang.
Kaya tignan po ninyo, para ano ngayon ang tugon natin? Ano ang ating tugon ngayon? Grace ka ng grace, Pastor Mark, nakatatlo na tayo. First, second, third. Inaakusahan tayo nila na wala tayong good works. Inaakusahan nila tayo na hindi natin pinopromote ang pagsunod sa Diyos. Kaya tignan ninyo kayong mga evangelicals, wala kayong ka-good works, good works. Wala kayong ka-commitment. Ang grace ba ay walang application? Okay, wala pala akong contribution. Okay, pati pala yung pananampalataya, pagsisisi at pagsuko ko sa Diyos, galing sa Diyos because of grace and mercy. So, ibig sabihin ba nun, matutulog na lang ako sa kangkungan? Ibig sabihin na ba nun, hindi na ako magsa-Sunday service? Hindi na ako magpa-family worship, magpa-Bible study, maglilingkod? Ibig sabihin na lang ba yon na hindi ko na pahalagaan ng Lord's Day? Ano ba yung grace na yan? Ano ba yung tamang pananaw? Ano ba yung tamang tugon, tamang response natin? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya nga, binuhay ka muli ng Diyos. Kaya nga, binago ka ng Diyos because of His grace. Verse 10, para gumawa tayo ng kabutihan. Amen? The result of grace is good works. Not to be saved, but because we are already saved. S-A-V-E-D. From past to future. Amen? Never, ever na disenyo ng Diyos na kapag benepisyaryo ka ng grace, people of grace, evangelical Christians, people of grace, ibig sabihin nun, walang application. Hindi ibig sabihin nun, walang good works. Hindi ibig sabihin nun, walang gigil, walang ka-adik pagdating sa paggawa, pagsunod sa Diyos. Amen? Kung tutuusin, kung tunay lang nating maunawaan yung lalim at lawak ng kasalanan natin versus sa lalim at lawak ng pagkakasala sa Diyos, walang evangelical Christian ang tatamarin at matutulog sa pansitan sa kanyang pagsunod sa Diyos. Amen? Tignan ninyo si John Newton, slave trader. Nakita niya yung grace, how sweet the sound to save a wretch like me. Naging minister, nagpastor. Tignan si Pastor Eman, nagpastor. Amen? Because of God's grace. At damay ko na yung sarili ko because of God's grace. Amen? Walang taong tunay na nakakaintindi at nakakaunawa ng lalim ng grace ni God na natutulog sa pansitan. Amen? Sabi niya, binigyan na tayo ng bagong buhay. Taliwas sa disenyo ng Diyos na sinasabi mo na benepisyaryo ka ng God's grace and yet hindi ka lumalalim sa pananampalataya. Hindi ka lumalalim sa pagsunod sa Kanya. Hindi ka adik at excited sa mismong paglilingkod sa Kanya. Hindi yata grace ang iyong tinanggap. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, dahil na kay Kristo na tayo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Verse 10a. Ibig sabihin, people of grace, we are living a new life. Amen? Niligtas ng Diyos upang gumawa ng mabuting gawa because in the first place, yun ang disenyo ng Diyos. Doon tayo itinalaga, nilikha. We are already new creation. Basahin nyo dyan. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa pala disenyo ng Diyos. Amen? We are created for good works. Ibinalik lang tayo ng Diyos sa kanyang disenyo in the first place because of God's grace, God's workmanship. Literal na nilikha ng Diyos and spiritually new creation.
bagong nilalang, bagong pagkatao, bagong loob dahil kay Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bago ka na dahil kay Kristo. Kaya mag-unat-unat ka muna. Amen? Application. Number 1. People of grace are people of good works and transformation. Amen? Kung tunay mong naunawaan ng lalim at lawak ng sukdulang biyaya ng Diyos, natural sa mga people of grace ang paggawa ng mabuti at pagbabago. Amen? Bakit ka nagmamalasakit sa kapwa mo mananampalataya? Bakit ganun na lang yung paglilingkod mo sa Diyos? Bakit ganun na lang yung dedication mo? Bakit ganun na lamang yung gigil at addiction mo sa pagsunod sa Diyos? Sasagot yan, hindi dahil para maligtas ako, kundi dahil I am a people of grace. Amen? Kaya tignan ninyo, nakita ko may pagkain kanina. People of grace yan. Amen? Amen, Sister Ann? Lola Nena pa. Amen. People of grace kasi yan. Amen? Mga men's, women's. Bakit ako susunod sa Diyos? Bakit magiging in love ako sa salita ng Diyos? Bakit ako magba-Bible study? Bakit ganun na lang yung aking pag-ibig? Kaya pala yung isang kapatid natin na talagang kahit matanda na, 70 years old, talagang grabe yung gigil. Grabe yung gigil niya. Grabe yung paglilingkod niya. Grabe yung commitment niya. Talagang kamatayan na lang talaga ang makapagpapigil sa kanya because of grace. Amen. Number 2, people of grace are people of perseverance. Ano ang sabi sa chapter 1, verses 13 to 14? Ang mga benepisyaryo ng sukdulang biyaya tabag ng Diyos nagpapatuloy sa pananampalataya. Amen? May mga pagkakataon na madadapat tayo sa ating pananampalataya dahil may mga pagsubok. Amen? Iba-iba yung ating tugon sa pagsubok. Pero ang mga people of grace, kahit madapa yan, kahit mahirapan yan, babangon yan. Bakit? Pinipreserve sila ng Diyos. Pinapanatili sila ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Nananatili sila sa iglesia sapagkat pinapanatili sila ng Diyos because they are people of grace. Hindi para maligtas. Bakit ka nagche-church? Bakit ka active sa ministry? Bakit ka tumutugtog? Hindi para maligtas. Dahil ligtas ka na. Anong ibig sabihin nun? Because of grace. Hindi ba maganda ang grace? Number 3. People of grace are forgiving people. Amen? Ang mga benepisyaryo ng sukdulang biyaya tabag ng Diyos, mapagpatawad. Amen? Hindi mo papatawarin yan pag malapit ka ng mamatay. Hello, church? Hindi mo papatawarin yon pag malapit ka ng mamatay. Baka kasi hindi ka papasukin ni San Pedro. Naku po kung ganyan pang paniniwala nyo. Attend din ng Sunday class. People of grace are forgiving people. Yes, masakit. Yes, nasaktan ka. Yes, binalahura ka. Yes, niloko ka. Yes, dinaya ka. And yet, dahil naiintindihan mo yung lalim at lawak ng pagpapatawad sa Diyos, you will choose to forgive by God's grace. And that is the best choice. Amen? Hindi sinasabi ng grace na wala kang karapatang masaktan o aminin na talagang dinaya ka, niloko ka, winalangiya ka, lahat na ng sakit, tapdi ginawa sa'yo. And yet, babalik ka kung paanong inibig ka ng Diyos. And you will now choose to forgive those people na nagkasala sa'yo because people of grace are forgiving people. Amen? Pipiliin mong magpatawad, kaya po kung meron pa po tayong mga hindi pinapatawad ngayon, patawarin na po natin, huwag nyo na pong hintayin na kayo po ay mag-general hospital.
Amen. Mapagpatawad at marunong magpatawad. At pipiliing magpatawad ng mga people of grace kahit gaano yan kadali o katagal. Amen. At magdidesisyon yan because of God's grace, because people of God's grace are forgiving people. Amen. Kung hindi ka na tinatawagan at pinapansin dahil may utang na yan, 10 years, 5 years, 15 years, 20 years, patawarin mo na, wala nang balak magbayad yan. Amen. Magdeklara ka na ng amnestia. At magparelease ka na ng official statement dyan sa Facebook. Amen. Huwag mo na lang ilista ang kanilang mga utang. Be it 10,000, be it 20,000, 15. Malay mo sa iyong mga apo sila magbayad. Amen? Because people of grace are forgiving people. Number 5, people of grace are humble people. Amen? Wala tayong ibang may pagmamayabang kundi it is all by God's grace. Uyang talino mo, by God's grace. Amen? Uyang ganda mo, by God's grace. Amen? Ay, grabe yung pagtugtog mo sa church. Grabe yung commitment mo. It is all by God's grace. Amen? Hindi yung ngayon mo lang alam. Ang tagal-tagal ko ng magaling at tagal-tagal ko ng mahusay. Hindi mo pa napansin. Hello? Na-promote ka, it is all by God's grace. Kung totoosin, I don't deserve it, but by God's grace. Yun yung pagkakaiba ng mga tao. Naayos. Hindi yung, hindi. Tanggapin mo, all by God's grace. But make sure it's coming from heart. And sinabing humble people, ibig sabihin, handa silang magpakorek. Amen? Kapag matagal na sa pananampalataya, imposible na hindi magiging humble yan. Amen? Pag kinorek po tayo, magkaiba man tayo ng opinion, magkaiba man tayo ng personality, magkaiba man tayo ng background, magkakaiba man tayo po ng nakikita. People of grace are humble people. Yes, titignan ko. Yes, iko-consider ko. Yes, kukonsulta ako. Hindi yung directly, agad-agad, ipagsasawalang bahala. People of grace are service-oriented and selfless in their motivation. Amen? People of grace are service-oriented and selfless in their motivation. Amen? Kung sino yung mga matatagal na sa church at alam nila yung problema, mga service-oriented sila, hindi sila mareklamo. Amen? Yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, they know what is going on in the church, and because they are people of grace, hindi sila mareklamo. Amen? Hindi yung pagkapasok nila ng gate, ba't ang init? Hindi yung pagkaupo nila sa FCC, bakit ang ina ng aircon? Kundi ang heart nila, anong maitutulong ko dito sa FCC Manila? Because I am people of grace. How can I serve? Willing silang magpasubmit sa leadership. Willing silang magpakorek sa leadership. Willing silang magpahubog sa leadership. At hindi sila willing tumakbo at magtago sa paglilingkod. Amen? Because they are people of God's grace. Bakit? Si Kristo po ba nung nilapitan niya tayo para iligtas, nagtatago po ba? Think about that. Nung bang inililigtas kanya at hinahanap kanya, siya po ba ay, Donnie, Lord, nasan ka? Tago-taguan, tago-tago, 1, 2, 3, tago ka na. Lord, ba't mo naman ako pinagtatago? Lumapit siya. Nakipag-usap pa nga sa mga makasalan. Nakipag-mingle pa nga eh. Pumasok pa nga sa bahay ni na Simon, ni na Sakeo. Hinanap ka, naglakad. Tapos, tayo mismo kapag ino-operan tayo ng paglilingkod. Kulang na lang hindi tayo magtaguan. Amen? Napakayaman at napakaganda at napakasarap na maglingkod sa Diyos because you are people of grace. Amen? Amen?
Biruin ninyo yung aking teacher sa church history 1 and 2, 90 anyos na hanggang ngayon, ayaw pang mag-retire sa kakaturo. Sabi niya, death is the only one that can separate me from God's service. Oh no, di na mapigilan talaga. But as we understand, kasi ganun kasi yung lalim ng pagkakaintindi niya sa grace ng Diyos. Amen? That is the only one that can push me to retire. Hanggang ngayon nagtuturo. Biruin ninyo, nag-graduate na sa PBIAS noong 1940s, hanggang ngayon nagtuturo pa. I'm talking about Dr. Bansuelo. Really? Yung apo na ng mga estudyante niya. Kasi nakaka-addict ang paglilingkod sa Diyos. Because we are people of grace. Amen? Mga young people, nasan kayo? Magandang maglingkod sa Diyos. Amen? Mga men's, women's, magandang maglingkod sa Diyos. Amen? Because people of grace are service-oriented and selfless in their motivation. People of grace are serious in their commitment. Kumusta yung mga commitment po natin? And seryoso po tayo sa pagsunod sa Diyos. Seryoso po tayo sa pagsunod sa Diyos. Seryoso tayo sa ating pong mga commitment. Amen? Yung mga totoong mananampalataya, mga kapatid, hindi po sila lilitaw at lulubog sa kanila pong Christian faith. Amen? Alam mo po ba ninyo, kapag binigyan ka as a people of grace ng commitment, lalo na dito sa FCC Manila, ibig sabihin, they are trusting you. Amen? Seryoso sa iyong commitment. Mula sa maliit na detalye hanggang sa malaking detalye. Pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag mong sabihin na asher lang naman ako. Tigahugas lang naman ako. No. Everybody ay binibilang ng Diyos. Amen? At seryoso tayo sa pagsunod sa Diyos. Amen? Pag binanggit yung pangalan mo sa labas, hindi nila sasabihin na, ay kasama ko yan, tumataya sa wedding at loto. Magugulat ka. Nakakalungkot po yun. Amen? Pag binanggit yung pangalan mo, I'm not talking about your former life. Pag binanggit ang pangalan mo, I'm talking about the present. Ayan, nako, kasama ko yan sa the Council of Marites and Marisol. Seryoso sa pagsunod sa Diyos. And lastly, people of grace are sincere and serious in their commitment to God's Word. Gusto nyo pong everyday ma-in love sa Diyos? Ayan o. This is the key. Bakit boring na boring tayo sa salita ng Diyos? Because we are not truly in love. Imposible sa isang tunay na nagmamahal na maboboring siya everyday sa kanyang mahal. Maaari at times, but everyday, boring na boring ka sa salita ng Diyos. Imposible. So people of grace are sincere and serious in their commitment to God's Word. Salita ng Diyos. Kumusta yung salita ng Diyos sa ating personal? Kumusta yung salita ng Diyos sa ating pamilya? Kumusta yung salita ng Diyos sa ating mga mag-asawa? Pinag-usapan nyo na lahat, pero yung salita ng Diyos, kumusta? Mga kapatid. And lastly, people of grace are compassionate. And yet, reminder of God's discipline. Pag may nagkasala sa atin, tulungan nating makabangon, huwag natin pong ipagmarites at ipagmarisol. Pero paalalahanan natin na ang pagkakaroon ng compassion ay merong pagtutuwid na galing sa Diyos. Amen? Hindi yung totoo, nagkasala ka, pero that's it. Hindi, kapatid. Meron tayong process of restoration.
Kapag naunawaan ng bawat isa yung ganda ng grace, magiging mapagkumbaba, maunawain, at hindi judgmental o critical ang puso natin sa bawat isa. Nandoon yung pagmamahal at nandoon yung pagmamalasakit kagaya ng ginawa ni Kristo. Pero nagpapaalala tayo na sa bawat pagkakamali, may consequences at may restoration. FCC Manila, people of God's grace. We are not anti-good works. We are not anti-obedience. We are grace-driven people, resulta ng kaligtasan at hindi para maligtas.